Amen. Lord, be of peace, chorus. Yes, we'll gather at the river, the beautiful river. Gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Amen. Parang ano, no? Ewan ko lang kung napapansin nyo to. Pagdating sa Christianity, walang ibang religion yung nagtuturo na ano, yung haharapin mo yung death ng may saya, no? Maghanap ka ng religion, magbanggit ka ng religion. Pag sila tinanong mo, they will look at death with fear. Pero yung mga Christians, pag tinanong mo on regard sa death, parang something na laging dumadaan sa isip nila at hindi sila natatakot. Bakit? If we know na pinatawadan tayo ng Panginoon, niligtas tayo ng Panginoon, we're assured na pupunta tayo sa Kanya, di ba? Kasi yung kaligtasan natin, nagre-rest hindi doon sa effort natin. Saan? Doon sa ginawa ni Lord Jesus Christ sa cross. Alam natin na, Lord, kasi namatay ka na may nagpatawad na, may nagugas ng kasalanan ko, and by your grace, binigay niyo yung faith na nampalataya ko doon. Sa inyo lahat yun, Lord. Wala akong effort doon. Pero doon mo rin makikita na yung kaligtasan natin, kung tunay yan, yung pananampalataya na meron tayo, galing talaga kay God, magkukontinue tayo mga kapatid. Hindi pwedeng hindi. We ought to endure hanggang end. Samahan niyo po ako sa Colossians chapter 4. Ito yung ating study tonight. Colossians chapter 4. Yung aking midweek, kung mapapansin ninyo, ay parang, Pastor, yung mga midweek natin nakaraan ay about kay Timothy, di ba? And then, ano yung nakaraan? About doon sa kila Barnabas and Saul, di ba? Mga missionary. Tapos yung si Timothy, parang, Pastor, puro pastor yun, no? Missionary, tapos pastor. Daradagan ko ngayon, no? I'd like na makakilala tayo ng ibang pastor, no? Sabi dun sa verse, start tayo mga kapatid sa verse 12. Sabi niyan, binabati kayo ni Epaphras na sa inyo na lingkod ni Kristo Jesus, na siyang laging nagsisikap dahil sa inyong kanyang pananalangin upang kayo magsitatag sa mga sakdal at lubos na tiwasay sa lahat ng kalooban ng Diyos, sapagkat siya'y binigyan kong patotoo na siya'y totoong nagpapagal sa inyo at sa nanga sa Laodicea at sa mga nanga sa Hierapolis. Ito yung ano kasama ni Paul, yung pastor ng Colossae at that time, si Epaphras. Binabati niya yung church. And sabi sa verse 14, binabati kayo ni Lucas, ang minamahal ng manggagamot, at ni Dimas. Batiin ninyo ang mga kapatid na nanga sa Laodicea at si Nymphas at ang iglesyang nasa kanilang bahay, no? Noon yung church nagagather sa bahay Wala naman yung ganitong building Meron ako narinig sometime dito Sabi niya, bahay ko daw to Ay, yung bahay pala ni pastor yun. Sabi nila, hindi po. Ha? Akala na nga nilang iba, lagayan daw ng irik. Si Ma'am Marcel. Si Ma'am Marcel, yung AO na dito sa atin. Akala ko, pastor, ano to lagayan ng irik. Ang laki. Hindi, lagayan to ng tao, ma'am. Pero dito, nakakatuwa, no? Yung early church, yung start ng ministry talaga nila noon, nagbabible study lang sa bahay. Until such time na pag dumadami sila, nag-a-accommodate yung mga kapatiran na malaki yung bahay. Okay? Di ba? Parang gano'n na lang ang dating nito, no? Parang pinagawa na lang ito, para ma-accommodate tayo. Para necessary na talagang church building, no? Pero pwedeng gano'n, ha? Ay, nung last Sunday din, naglipat na pala kami last Sunday. Wala na kami di na kami nag-rent. Sa bahay yun ni Brother Gab. Tapos nagpa-house blessing na rin siya. Kasi lumipat sila. Yun yung bahay na nire-rent nila ngayon, pero tinatry nila na ma-purchase. Pag-pray nyo lang din. Kaya yun yung area na kung saan kami nag-gathering ngayon. Maganda, naka-landscape pa yung garden. Garage lang yung area na yun, ha.
Yung tumayo ako, actually, pag bukas mo ng gate, yun yung pasilyo. Kumbaga, yung gitna ng bahay, doon ka daraan. Ganun yung dating nun. Pero nakakatawa kasi nalipat na yung area namin. Pero dito, looking dun sa ating passage, makikita natin na yung early church, nag-gather sila dun sa bahay daw ng mga mananampalataya. And then sa verse 16, at pagkabasa ng sulat na ito sa inyo, ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga-Laodicea at basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. At sabihin ninyo kay Arkipo, yan, and say to Archipus, ingatan mong tuparin ang ministeryo na tinanggap mo sa Panginoon. Ang bating sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo. Ano to handwritten ni Apostle Paul. Yung part na to, yung verse 12 hanggang ending, actually I think beginning dun sa verse 10 ay puro greetings. Sabi niya, alalahanin ninyo ang aking mga tanikala, ang biyaya'y sumainyo nawa. Tapos punta kayo ng Philemon, chapter 1. Sa aklat ng Philemon, move forward kayo, Hebrews, yan. Peter, Titus, and then Philemon, bago mag-Hebrews. Sa verse 1, si Pablo na bilanggo ni Kristo Jesus at si Timoteo na aking kapatid kay Philemon na aking minamahal at kamanggagawa. Ang ganda ng acknowledgement ni Apostle Paul kay Timothy and at the same time kay Philemon na aming minamahal at kamanggagawa. At kay Apaya, sabi niya ganun, at kay Apaya na aking kapatid na babae at kay Arkipo na kapwa kawal namin at sa iglesia sa iyong bahay, sabi niya ganun. Sabayin niyo nawa ang biyaya kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Kristo. Ang title po ng message ay A Pastor Exhorted, Archippus. Okay, sabihin yung pastor dito na ini-encourage ni Apostle Paul, pinapalakas niya yung loob ay si Archippus or Arkipo. Let's bow our heads and pray. Lord, thank you sa araw pong ito. We pray for wisdom and guidance. Bless your word, bless our hearts, bless our souls. In Christ we pray. Amen. Dito may kita natin yung nakilala natin yung isang lalaki na ang pangalan ay Archippus. Mga kapatid, itong lalaking ito, very little yung pwede nating malaman tungkol sa kanya. Yung mga passages na binasa natin, ito lang yung mga areas na kung saan malalaman natin na nag-exist pala siya. Okay? Aside dito, wala na tayong makita. Mga historical evidences, walang pwede tayong hawakan na ito si Archippus, ito yung mga ginawa pa niya. Wala. Ito lang talaga. Yung sa Colossians, saka dun sa Philemon, dito lang nabanggit yung pangalan ni Archippus. Okay? Sa gabing ito mga kapatid, tatlong bagay yung gusto kong makita natin. Unang-una, sino ba si Archippus? Ano yung exhortation or yung message or mensahe na sinabi sa kanya ni Apostle Paul na dapat ay sabihin ng church? Pangatlo, ano yung mga lessons na malalaman natin dito o matututunan natin? Una, sino si Archipo? Ano yung mga exhortations o pagpapalakas ng loob na binanggit sa kanya? At pangatlo, ano yung mga lessons na pwede nating makita dito? Okay? Yan yung lesson natin. Pero bago natin tignan ng tuluyan, sino itong si Archipo, dun sa Philemon, kasi pag sinin nyo dito, sabi sa verse 2, at sa verse 1, kay Philemon na aming minamahal at kamanggagawa, at kay Apaya na ating kapatid na babae, at kay Archipo. Yan. Pag pinansin mo dito, bago banggitin si Archipo, may mga tao na unang binanggit. Hindi doon binanggit sa Colossae, no? Pero dito, pag pinansin mo, nung sinulatan ni Apostle Paul si Philemon, una niyang binati si Philemon, tapos si Apaya, and then sakalang itong si Archipo. Bakit ganun? Mapapansin natin dito, itong tatlong ito po ay pamilya. Okay? May mga readings dito na makikita natin, and as we study yung Word of God, pag pinansin natin by plain reading, mai-induce tayo na isipin na ganon. Itong tatlong ito ay pamilya. Si Philemon, yung lalaki, si Apaya ay babae, and then si Archippus ay yung kanilang anak.
Sabi nga sa isang commentary na ano daw if they had not belonged to this family, would not have been included with Philemon in the address of a letter on a domestic matter. Okay? Yung sulat kasi dito ni Apostle Paul kay Philemon, very personal. Okay? Nakakatuwa dito kasi si Philemon, kung isipin natin, ano siya Christian, na may kaya, na may bahay siya, na pinapahiram niya para mag-gathering yung mga saints. Ngayon, sinunod siya ni Apostle Paul in regard doon sa kanyang alipin na si Onesimus. Kasi si Onesimus, tumakas kay Philemon. Ngayon, si Onesimus, nung lumayo doon sa master niya na si Philemon, along the way, somewhere, na nagkita sila ni Apostle Paul, na-convert si Philemon. Alam niya ngayon na dapat bumalik siya doon sa kanyang master. Ngayon, nag-aalala siya, baka hindi na siya tanggapin, baka kung ano ang gawin sa kanya. Ngayon, sumulat si Apostle Paul, parang recommendation letter. Philemon, binabati kita, nagbati muna siya. And then later on, binanggit niya yung agenda niya, in regard pala ni Philemon. Pag dumating siya dyan, tanggapin mo, sabi niya. Kung paanong tinatanggap mo ko, kung paanong tinatato mo ko, sana ganun ang gawin mo kay Philemon. Ganun ang makikita natin dito. Pero nonetheless, ito pong sulat dito ni Paul kay Philemon ay in regard of a family. Kaya dito may kita natin si Philemon, yung tatay, yung nanay si Apaya, at yung anak ay si Archipo. Okay? Pero nakakatawa dito, tingnan nyo somehow makikilala mo rin yung tatay Ano to, para ideal family. Ito, kung tayo magkakaroon ng pamilya, this is our goal. Diba? Pwedeng ito yung asamin natin. Lord, sana balang araw maging ganyan kami. Diba? Imagine mo, nanay, tatay, tapos yung anak, naglilingkod sa Panginoon. Napakaganda nun. Tapos lahat mananampalataya. One thing yung umattend ng church Do yung pag-attend ng mga anak natin sa church ay magandang foundation para habang lumalaki sila, masanay na silang ganun. Tinitrain niyo po sila. Di ba nakalagay sa Proverbs, train up a child in the way he should go. Kailan mo sila turuan mag-church? Pag malaki na, hindi na pwede. Pag nasanay na sila, hindi na sila nasanay na Dapat maliliit pa lang, sinasanay natin sila. Kaya sabi rito, sino ba si Philemon? Philemon, sabi Philemon, na aming minamahal. Hindi na, si Pablo, di siya nahihiya na nasabihin minamahal Si Brother Cyrus na minamahal. Di ba? Ano to? Brotherly love to Si Sister Remy na minamahal na kapatid. Our beloved sister. Di ba? Dapat nga ganun Baga, parang ano din nare-remind ka, by plain reading dito, dapat di ko pala kinahihiya na sabihin na mahal ko rin yung kapatid, minamahal ko sila. Pag tinatanong ako ng iba, sino yung mga nandiyan? Mga kapatiran ko yan, mga mahal ko yan. Di ba, ganun dapat Di yung, ay, kagurak na kita. Di yung ganun, Huwag daw, ganun, di ba? Hindi dapat ganun. Pero dito sabi, aside sa minamahal daw siya ni Paul, tingnan nyo to tingnan acknowledgement ni Apostle Paul. Not only na-express yung heart ni Apostle Paul toward Philemon, binabanggit niya the way kung paano niya tinitignan. Ang sabi niya, at kamanggagawa. Yan naman lang. Sige. Sige. Ano yung kinain niya? Siya. Ayan, buti okay na. Huwag ka na kumain ng candy, tsaka lollipop. Isang taon kang huwag kakain. Huwag mo kapakainin niya ng candy. Late pa na lalamunan
Ano yung lokatan niya? Pinost mo yan. Oh, ito yung witness. Nagpapaliwanag yung witness. Kaya kayo, remind natin ng ano, tsaka tignan lagi, no? Mga ganyan. First time niya ba? Kahit nga matanda, pwede nangyayari yan eh. Nabubulunan. Diba? Ano lang yan? Commercial break. Commercial break naman, papakabaka naman. Pero anyway, thank God at hindi siya napano. Diba? Dapat bawal na yung mga ganyang hindi. Ayan yung sumulat tayo sa Mentos. Pasara na natin yung Mentos. Dapat ganyan pala yan. Isama natin sa training yan. Yung mga first aid. Okay, maghanap tayo ng training. Mag-train tayo as a church. Pwedeng ganon. For the sake ng okay, maging prepared tayo sa mga ganyang situations, di ba? Hindi naman masama yan eh. Kung meron lang ganong training, mag-train ako eh. Di ba? Kahit kayo. Di ba? Yung ginawa nyo, galing sa YouTube yun. Hindi, ano yun? Yun talaga yung standard, di ba? First aid sa ganong. Okay, pero anyway, tuloy natin. Pero buti okay ka na. Yan. Siguro madanagan. Balik tayo dun sa lesson natin. Yan, balik tayo kay Philemon sa Hebrews. Atras kayo konti, Philemon. Pero dito, binabanggit ni Apostle Paul na si Philemon daw ay kamanggagawa. Nakakatawa dito, no? Kasi sabi ni Apostle Paul, siya daw ay kasama niya na gumagawa. One thing na sinabi niya na siya daw ay beloved, pero another thing ang sabi niya ay kamanggagawa. Paano kamanggagawa? Kasama na naglilingkod. Kung isipin natin, Pastor, di ba mayaman siya, pinapagamit niya yung bahay niya sa mga kapatiran pag gathering. In that way, yung mga kapatid doon na pupunta sa bahay niya, baga pinapakitaan niya ng hospitality. Di ba? Imagine, papagamit mo yung lugar mo, tapos i-aasikasuhin mo yung mga tao doon. Bakit niya ginagawa yun? Kasi concern siya sa gawain ng Panginoon eh. Gusto niya na yung church mayroong masisilungan. Gusto niya yung church mayroong lugar para mag-gathering. Gusto niya yung church komportable. Di ba? Meron silang lugar kung saan sila pwedeng magtipon. Ang point niya pa, gusto niya na yung bahay niya maging daan para yung mga tao sa paligid ng bahay niya makakilala din sa Diyos. Yan yung tamang paggamit ng bahay. Hindi lang siya bahay na nasisilungan natin, tinutulugan natin, protection kapag may bagyo, pero yung tahanan din natin dapat ay instrumento. Kahit ano naman eh, kahit anong gamit, dapat magamit para may i-further natin yung gawain ng Panginoon. Dito nakakatuwa eh, na mahal daw siya ni Apostle Paul, katangian yun ng tunay na pastor eh, a lover of good men, di ba? Si Apostle Paul, nagmamahal ng mga lalaki na mabubuti. Tapos siya din daw, si Philemon, ay kasamang manggagawa, di ba? Kasama yung kanyang pamilya, sabi niya ganon. May nabasa pa nga ako eh. Sabi ni Paul, to Philemon, our dearly beloved and fellow laborer, a good man he was, and probably a minister. On both accounts, dearly beloved by Paul, a lover of good men is one property of a good minister, and especially must such love those who labor with them in the work of the gospel and who are faithful therein. Well, nakakatawa yung sinabi niya kasi bakit? Hindi tayo magkataka kung bakit mahal siya ni Apostle Paul. Hindi lang dahil Christian siya, pero dahil kasama din siya ni Apostle Paul na nag-e-effort para yung mga tao ma-save. Diba? Hindi mo ba ma-enjoy o mamahalin yung ganong tao? And then binanggit dito yung kanyang asawa at kay Apaya na ating kapatid na babae. Sabi niya ganon. Pwede itong idugtong mo dito eh. Pwede yung sabihin na ganito eh. Para kay Philemon na aming minamahal. Sabi niya ganon. Si Apaya ba hindi niya mahal? Bilang sister in Christ. Of course, mahal niya. Pwede na lang natin i-insert dito at kay Apaya na ating minamahal na kapatid. Sabi niya gano'n. Oh. Parang sister in Christ. Sabi gano'n ni Apostle Paul about dito kay Apaya.
Yung original word nito, ganun ang ibig sabihin eh. Beloved sister daw siya. And lastly, binanggit dito si Archippus. And then sabi, at kay Archipo, nakapwa kawal namin, sabi ni Paul, nakasama namin nakawal at sa iglesia sa iyong bahay. So may inyo nawa ang biyaya. Din yung huling binanggit dito is si Archipo. Ang ibig sabihin po ng Archippus ay the ruler or master of the horse. Hindi ko alam kung bakit gano'n ang pinangalan kay Archippus. Nung bata pa siya, hindi ko alam kung kailan na-convert itong si Philemon. Hindi ko alam. Pero ang meaning ng pangalan niya ay master of the horse or chief a horse. Parang gano'n ang idea eh. Pero pansinin nyo rito, sa verse 2, kung paano yung mga terminology na in-express, sino ba si Archipo para kay Apostle Paul? Sabi niya, nakapwa kawal namin, a fellow soldier. Sabi niya gano'n. Alam niyo po ba, yung word na fellow soldier, usually, pag ginagamit siya ni Apostle Paul sa isang tao, sa isang lalaki, ito ay nangangahulugan na kapwa niya mangangaral. Hindi kasi directly clear na itong si Philemon, marahil marunong siya magturo, nakakapagturo siya, pero malinaw doon sa Colossae kung sino talaga yung pastor nila. Si Epaphras, tsaka daw itong si Archippus. Sila yung talagang pastor. Pero hindi natin maiwawaglit o hindi natin mapapasubali na marahil marunong din magturo o mag-preach itong si Philemon. Pwede kasi master siya ng bahay niya eh. Siya yung lalaki. Diba? Pero hindi man natin mapatunayan niya ng mabuti. Pero one thing is sure, itong si Archipo ay mangangaral. Kasi sinabi sa Philippians 2:25, tingnan niyo po. Philippians 2:25, patras po kayo. Philippians 2:25, ang sabi rito, yan, at sa pagkakatiwalang ito ay aking nalalaman na ako'y mananatili. Oo, mananatili ako na kasama ninyong lahat. Sorry. 2:25. Nasa chapter 1 pa lang. Ngunit, inakala kong kailangang suguin sa inyo si Epaprodito na aking kapatid. Tingnan nyo to Si Epaprodito, pastor naman ito or messenger ng Philippians, ng Philippi. Kanina, Pastor, yung binabasa natin itong sa Colossian Church. May pastor sila na si Epaphras. Dito naman sa Philippians, meron silang messenger na ang pangalan na Epaphroditus. Sabi niya hanggang sa 25, na aking kapatid at, yun ito sino daw si Epaprodito? Sabi sa King James, Epaphroditus, my brother and companion in labor, kamanggagawa, and fellow soldier. Sabi niya gano'n. One thing na kasama na i-spread yung gospel or i-further yung gawain ng Panginoon, pero dito if we will base dito, kasi companion kamanggagawa Si Philemon kamanggagawa daw tumutulong para may spread yung gospel Hindi lang clear kung kasama sa preaching manner o sa pangangaral. Pero sabi rito si Epaprodito daw, fellow soldier. Ibig sabihin, siya daw ay sundalo. Ang idea, siya daw ay nag-i-spread ng gospel. Diba? Aside dito, binabanggit din dito sa Colossians 4:17. Balik kayo doon. Colossians 4:17. Bumuar. Ingay. Colossians 4:17. Sabi rito, take heed 4:17. At sabihin ninyo kay Archipo, ingatan mong tuparin ang ministeryo na tinanggap mo sa Panginoon. Kanina, looking doon sa Philemon, may makikita kayo doon na mga words na binabanggit na itong si Archippus daw ay fellow soldier, di ba? Sabihin, siya daw ay kasamang kawal ng Panginoong Kristo. Na nakita rin natin na yung word na yon ginamit kay Epaphroditus. Di ba? Sabihin, ang idea, nag-i-spread ng gospel. Teka lang, ang idea ngayon, itong si Archipo, ibig sabihin may ministry. Yes. Kasi pag tinignan mo yung Colossians 4:17, yun ang directly na sinabi. Sabi, ingatan mong tuparin ang ministeryo. Aba, mas malinaw ngayon. Ito pa lang si Archipo ay talagang preacher. Bakit? Meron siyang ministry. Meron siyang church na kanyang pinangungunahan.
Teka lang, isipin natin to Pastor, di ba sa Colose yan? Sinong pastor sa Colose? Sa previous natin pag-aaral, nakita natin ito noon Si Epaphras talaga yung pastor ng Colose. Ano nangyari kay Epaphras? Nung nakulong si Apostle Paul, dinalaw daw niya si Apostle Paul. Gusto niyang ilapit yung mga false teachers na nanggugulo noon sa area nila at that time. Paano ko i-deal yung mga false teachers? Yun ang concern niya, kaya siya pumunta kay Apostle Paul. Aside na maipaharating sa kanya yung situation ng Colose, pumunta rin siya kay Paul para kamustahin. Kasi nakulong na nga siya. Pero later on, si Epaphras ay nakulong. Pero kung isipin natin, teka lang, di ba siya yung pastor at nagturo doon sa Colossians chapter 1 verse 7? Pagdating ng Colossians chapter 4, binanggit ni Apostle Paul ngayon sa church ng Colose, ingatan daw yung ministry na iniatang doon kay Archippus. Anong nangyari? Most likely po, ganito nangyari. Siyempre, umalis si Epaphras, sinong titingin sa church? So, nag-assign sila. So, meron silang kahalili na titingin dun sa church na mag-a-act as pastor nila. Alam niyo kung sino? Si Archippus. Yun ang maganda dito na makita natin. Kaya sa mga kilala niyo kung sino si Archippus? Si Archippus ay isang ministro. Siya ay isang lalaki na tumanggap ng ministry galing sa Panginoon. At yung church na ito na kanyang pinangungunahan ay walang iba kundi yung Colose. Kumbaga siya ay ang labas, siya ay kahalili ni Epaphras. Hindi siya basta parang ordinaryo na siya ay lalaki na ginagamit ng Panginoon. At nakakatawa dito, malalaman din natin yung family background niya. Yung nanay niya ay mananampalataya, yung tatay niya ay mananampalataya, na kung saan very generous sa mga mananampalataya din, na kung saan pinapagamit yung bahay, baka nga pinamimerienda pa. Pero kahit hindi, pero yung pagpapagamit lang ng bahay ay malaking bagay na, di ba? Kasama yung nanay, imagine pati nanay nag-worship sa Panginoong Kristo. Kaya ito parang ideal family. Parang nanay, tatay, anak. Kung tayo magkakaroon ng pamilya, ito yung goal natin. Lord, sana yung pamilya ko maging katulad ng family ni Brother Philemon. Di ba? Ito, mga lalaki to ng iglesia. Pero at the same time, ginagamit sila ng Panginoon. Balik na dun sa Colossians chapter 4. Tignan natin, nakita natin, sino ba si Archippus? Tignan natin ngayon, ano yung mensahe na ibinigay sa kanya ni Apostle Paul. Ang sabi rito, sa verse 16, yung letter daw na ito ni Apostle Paul, sa verse 16, sabi niya, itong letter ng Colossus, ang bilin ni Apostle Paul, sabi niya, at pagkabasa ng sulat na ito sa inyo, saan? Sa Colose, ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga-Laodicea. Yan. Yung epistle noon, mga kapatid, pinagpapasapasahan ng churches. Pastor, maluluma naman yun. Kaya ang ginawa ng iba, kinopya. May mga nagkokopya nun. Kinokopya nila. Ako, teka lang, bago nyo ibdalin sa kanila, kopyahin muna natin para maalala natin kung ano yung mga billing dito ni Apostle Paul. Kasi later on, yung mga epistle ng mga apostles na canonize, ito yung naging scriptures. Kung yung banal na spirito ay may gustong ituro sa atin, yun yung Old Testament, nung lumang tipan, yung book ng Old Testament. Ngayong New Testament, ano yung mga books, yung mga epistles ng mga apostles. Okay? Yung mga narrative, yung mga kwento nila na isinaysay about sa Panginoong Kristo. Pero dito may kita natin na yung letter daw sa Colose, pagkatapos nilang basahin, ipabasa daw nila doon sa mga taga Laodicea. Tapos sabi rito, at basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. Meron daw sulat si Apostle Paul sa Laodicea. Ano gawin daw nila? Mag-exchange. Pastor, ano yung sulat sa Laodicea? Kasi meron tayo letters to Colossians. Hindi natin alam kung nasan na. Hindi na isamang na-canonize. Hindi na preserve. Hindi ko alam bakit ganon. Pero dito, mayroon daw sulat na para sa Laodicea, nadadalhin dapat nila, i-exchange nila doon sa Colose. Pero ang natira lang dito sa ang makikita natin sa Biblia ay yung letters sa Colose, okay? Pero ano ba yung message na binanggit dito? Tingnan muna natin dito na nakita na natin dito na
yung context na may mga letters na pagpapalit-palitin daw nila. Okay? Pero dito, mayroong particular encouragement na binigay kay Archipo. Sabi sa verse 17, ito yung words na to. Ingatan mong tuparin ang ministeryo na tinanggap mo sa Panginoon. Sabi. At sabihin ninyo, sabi niyan ganun. Ganito yung mangyayari Sabi ni Paul, ito yung epistle ko. Kayong church ng Colossae, alam nyo kayong church, ito gusto ko gawin nyo. Sabihin nyo kay Archipo. Kakaiba to, bakit? Kasi pwede namang sabihin Archipo, ingatan mo yung ministry na natanggap mo Di ba pwede? Pero dito kakaiba. Bakit? In-endorse pa niya sa church. Ito yung letter ko sa inyo. At kayong church, sabihin ninyo kay Archipo. Yung church, i-remind daw nila si Archipus, yung pastor nila. Pastor, sabi ni Apostle Paul, ingatan mo daw yung ministeryo na tinanggap mo sa Panginoon. Ganun ang mangyayari dito. Yung church ang magre-remind. Yung church ang magsasabi. Pero marahil si Archippus din yung nagbasa nito sa church. Pero kakaiba. Yung sinabi rito na sentence, yung exhortation na ingatan mo, yung ministeryo na ibinigay ng Panginoon sa'yo. Sabi niya, yung ibang rendition nito dito sa King James kasi nakalagay take heed of the ministry which thou hast received in the Lord, that thou fulfill it. Sabi niya, ingatan mo yung ministry, tuparin mo. Kung ano yung dapat mong gawin, diyan sa ministry mo, gawin mong magaling. Ganun ang idea rito. Alam niyo mga kapatid, sabi ko kanina kakaiba Bakit? Yung church yung mag-a-admonish, yung mag-i-encourage dun sa pastor. Pastor, ingatan niyo po yung ministry daw na iniatang sa inyo at gawin niyo daw ng magaling. Bakit? Bakit siya kakaiba? Kasi ang usual, yung pastor ang nag-i-exhort. Diba? Pastor ang naglagi. Mga kapatid, magpatuloy po tayo. Magtapat tayo sa Panginoon. Diba? Sundin natin yung salita ng Diyos sa buhay natin araw-araw. Laging ganun Pero dito may kita natin that even the church, you are to encourage yung pastor. Pwede nyo siyang i-chat. Pwede nyo siyang i-text. Pastor, good morning. Ito yung nabasa ko about sa pastors. Gawin nyo yan, pastor. For God's glory, pinagpipray ko po kayo. Pwedeng ganon. Diba? Hindi naman siguro na, pastor, tong palanday kitaag no Sunday ala. Hindi pwedeng ganon. Pagagalitan kita. Diba? Ako ay servant nyo, pero hindi ako in a way na parang tauhan dito. Okay? Hindi ko rin naman kayo ginagawang ganon, diba? Hindi ko lang alam. Have you ever felt na parang tauhan ko kayo dito sa church? Ganun ba yung treatment ko? Kaya I'm treating you with respect. I-repay mo din ako ng with respect. Kasi biblical yun Di ba? Pero dito nakakatuwa, ini-encourage, sabi ni Paul, yung church, encourage yung pastor nyo Sabi niya ganon. Dito makikita mo, kailangan din ng pastor yun Pero tatlong part yung gusto ko makita nyo dito. There are 3 realizations na makita natin doon sa encouragement na yon. Una, sabi dito sa kay Archippus, ingatan mong tuparin ang ministeryo na tinanggap mo sa Panginoon. Ito yung ministry ng isang tao na siya ay mayroong church na pinangungunahan, hindi yan accidental. Yan ay galing sa Diyos. Part kayo ng ministry na yon. Bakit? Palitan natin yung senaryo. Yung Colossian Church, binigay yan, pinayagan ng Diyos, inalaw niya na ang mag-minister sa kanila ay si Epaphras at si Archippus. Binigay ng Diyos sa kamay ni Archippus yung church para alagaan, pangunahan. At yung ministry na daw yon, sino nagbigay? Si Lord. Yung church, binigay sa kamay, sa ilalim ni Archippus. Pag pinalitan natin yung senaryo, if we try to apply sa senaryo natin, sa situation natin, kayo daw ay ibinigay ng Panginoon. Yung ministry dito ay ibinigay daw sa akin, kay Pastor Rodel. Kaya dito makikita mo, yung ministry, hindi yan basta pumutok lang, parang putok sa buho. Hindi ganon. Yung ministry, nandito yung kamay ng Diyos, mga kapatid.
Nandito yung heart ng Diyos sa ministry natin. Nandito yung mind ng Diyos. Siya may gusto nito. Na yung mga tao, pangunahan ng isang lalaki, na yung mga tao na yon mag-grow din sa pamamagitan ng lalaki na ginagamit ng Panginoon. That's the design. Yun ang gusto ng Diyos. Kaya dito, something na ma-realize natin, na yung ministry daw ay something na galing sa Diyos. Kaya nga ito, tinanggap ito. Tanggapin dapat ito ng lalaki ng may karangalan. Marangal na bagay yung may tanggapin kang ministry. Lalo na yung mga lalaki dito, sila Brother Ferdinand, kung darating ang panahon, lumago kayo, mag-mature kayo, then kaya nyo na magturo, sila Brother Cyrus, kung tatawagin kayo ng Panginoon, edi tatanggap kayo ng ministry. Yung ministry talaga ng lalaki, galing sa Panginoon, ay ministry ng preaching. Ministry ng spreading ng gospel. And it's a noble ministry. Isang marangal na ministeryo yon. Dito makikita natin ganun eh. Pero yung church, by God's wisdom, pwede tayong makakreate ng iba pang mga ministries. May Sunday school tayo, di ba? Yung mga magulang dito, magpasalamat po kayo kasi may Sunday school tayo. Natutulungan kayo, naturuan yung mga anak nyo. Pero hindi ibig sabihin, wag yun ang turuan. Ito talaga, turo naman na sila eh. Hindi ganon. Dapat sa gabi, kayo pa rin. Maglaan kayo ng araw o gabi na sama-sama kayo, magpe-pray kayo, kahit twice a week, thrice a week, ganun. Siyempre, pag Thursday, dapat wala. Pwedeng wala na, kasi pwedeng gamitin mo na ito eh. Dinala mo na sila rito. Pwede yun. Pero kung every night nagpe-pray kayo, there's nothing wrong doon. Mas maigi yun. Okay? It's up to you how you manage yung family mo. Okay? Kung ano yung prefer ninyo, ano yung leading ng Diyos sa inyo. Walang ano rito. Mahalaga, i-guide nyo yung anak nyo. Pero something na makita natin na yung ministry ay appointment ng Diyos. Okay? Yung word dito na ministry ay, ang ibig sabihin ay preacher of the word. Okay? Hindi ito about sa deacon. Pastor, hindi kaya deacon si ano dyan, archipos? Hindi. Kasi yung word na ministry dito, ang ibig sabihin ay office of ministering in divine things. Yung idea ng ministry dito ay yung nagbabahagi, nagsasalita ng mga heavenly things, mga spiritual things. Ganun ang idea dito. Okay? Dalawa nga daw yung binabanggit dito eh, na bakit daw binanggit yan na ingatan daw niya yung ministry o tuparin daw niya. May mga nabasa ako kaya daw sinabi yan kasi si Archippus daw, medyo ano daw, hindi daw niya ginagawa ng maayos yung ministry. Kaya kailangan siyang sabihan na gawin niya ng matino. Yun ang sabi ng iba. Pero sabi naman ng iba, hindi daw necessary na masama o nagkukulang yung ginagawa niya. Okay? Kumbaga, ito daw na sinabi ni Apostle Paul ay simple lang na encouragement. Okay? O Archippus, tuparin mo yung ano di ba? Para ganito lang eh. Minsan yung anak mo, sinasabihan mo na, anak, galingan mo Hindi dahil mahina siya. Out of ano lang, ini-encourage mo lang, anak, ibigay mo yung best mo Kasi ikaw yung tamad ka kasi. Hindi yung ganun Hindi yung ini-encourage mo kasi negative yung ginagawa niya. Hindi ganun yung scenario dito. Yun ang tingin ko dito Kasi may mga instances na may sinabi si Apostle Paul doon sa Acts 20:28. Sinabihan din niya yung mga pastor na to feed the church of God. Pero hindi ibig sabihin dahil hindi nila feed. Nakuha nyo? Kapag sinabi ba na ingatan mo yung ministry mo, tuparin mo yung ministry mo, kay Archippus, ibig sabihin pinapapabayaan niya? Hindi necessary. Nakuha niya mga kapatid? Ibig sabihin, ini-encourage lang siya plainly ni Apostle Paul. Yun sana yung makita natin dito, no? Pero makikita na din natin dito na babala Ingatan mo Kumbaga caution. May nabasa ako It is always proper to caution even the most faithful and self-denying servants of the Lord to take heed or see to it that they perform their duties with fidelity. The office of the ministry is such and the temptations to unfaithfulness are so great that we need constant watchfulness. Alam niyo, matindi daw yung temptation sa ministry na na wag kang maging maayos, na gawin mo yan ng hindi tapat. Kaya dito, sa tindi rin ng ganong temptation, kaya ganon kahalaga na sometimes even the faithful ministers ay dapat sabihan na ingatan nyo. Gawin nyo yung dapat nyong gawin. Dito may kita mo na yung mga ministers dapat maging tapat.
dun sa mga divine things, dun sa mga bagay na ginagawa niya. Yung pangangaral ng Word of God, dapat magtapat siya dun sa message na bit-bit niya. Huwag niyang baguhin para lang dumami yung tao. Alam niyo ba, kung ako magiging honest sa inyo, temptation ko rin yun eh. Gusto ko madami yung tao, baguhin ko na kayong style ko ng preaching. Di ba? Ano na lang, motivational speaker na lang dating. Di ba? Life coach. Ganun yung ginagawa ng ibang pastor. Oh, ito yung 3 steps para guminhawa ang buhay. Yan ang gusto ng marami. Di ba? Sino ba naman ang ayaw? Pero kapag ganun kasi ginawa ko, hindi na ako tapat sa Word of God eh. Ang sabi, preach ko daw yung Word eh. Di ba? Tingin sa 2 Timothy 4:1 and 2. O sa 2 Timothy 4:2. Ang sabi doon, preach the Word. Very plain. 2 Timothy 4:2. Anong ipipreach ni Paul? Anong ipipreach ni Timothy? Anong ipipreach ni Archippus? Anong ipipreach ni Epaphroditus? Anong ipipreach ni Epaphras? Anong ipipreach ko? The Word. Hindi tayo pwedeng magbago doon. Hindi nyo rin pwedeng expect yung iba. Dapat si pastor mag-iba naman ng preaching. Anong ini-expect mong i-preach ko? Kung ang sinabi ng scripture ay preach the Word. Wala na dapat akong ibang ipangaral pa kundi yung Word of God. Yun ang ibig sabihin ng Word. Anong i-preach mo yung salita? Ang ibig sabihin, i-preach mo yung Ebanghelyo. I-preach mo yung salita ng Diyos. Anong i-preach ko about dun sa Word of God? Di i-proclaim mo yung doctrines about Christ. Sino si Kristo? Ipangaral mo yung kasalanan. Ano ba ang kasalanan para malaman nila? Alam nila kung ano yung ginagawa nila, ma-realize nila kung tama ba o mali yung ginagawa nila. Ipangaral mo kung para saan yung kamatayan ni Kristo. Ipangaral mo yung pagsusugo ng Ama doon sa anak. Ipangaral mo yung doctrine na kung saan ang church ay dapat buuin ng Gentiles at ng mga Hudyo. Ipangaral mo yan. Ipangaral mo yung dapat ang mga mananampalataya ay maging masunurin sa aral na magaling. Lahat, yung mga lalaki, mga babae, from the Bible, yung pastor, yung mga deacon, yung mga doctrine na yan, may iba't ibang tungkulin na dapat sila ito pa rin. Ang sabi nga dito, ano daw tuparin mo yung ministry. Pero yung binasa natin kanina, yung preach the word, maganda yung word na preach. Ang ibig sabihin ng preach ay proclaim as a herald. Alam niyo yung herald? Yung herald, yung mensahero ng hari. Tatayo siya doon sa may public area, tapos babasahin niya yung epistle, babasahin niya yung message ng hari, sisigaw siya. Oh, kayo mga tao, makinig kayo. Ito ang sabi ng hari. Ganun daw yung gawin ng pastor. Paano ganun, pastor? Sabihin ng pastor dito sa harap, ang sabi ng Diyos sa salita niya, eto. Kaya nga kayo obliged na sumunod, tsaka ako Bakit? Yung sinasabi ko, hindi ko naman inimbento Sabi ni Apo Diyos. Sabi dito ni Paul. Ikaw, Archippus, ingatan mo yung ministry na ibinigay ng Panginoon sa'yo. Tuparin mo. Yun ang idea dito. Sabi rito, mag-proclaim daw as herald, as messenger ng hari, as messenger ng king. Ang idea, the term for the discourses in the synagogue was the rashat, the corresponding Greek term implying dialectic style. Ang idea daw kapag nagpo-proclaim, dialectic style daw, dialogue, discussion, nag-e-explain, nagdi-discuss. Alam niyo mga kapatid, ang ibig sabihin ng baptism ay baptizo, yung original. Itang idea ay paglulubog sa tubig, i-explain. And then, yung Bible, ibibigay yung mga illustrations, ipapakita doon na ang baptism po, sino ba yung mga dapat i-baptize, nakalagay dyan. Yung mga nag-profess, paano ba dapat binabaptize? Binibisikan ba ng tubig? Pwede ba yun? Binubuhusan ng pitchel? Pwede ba yun? Pwede ba gumamit ng cologne, yung lagayan ng cologne, tapos lagyan ng tubig, tapos yun ang ibuhos dun sa bata? Yun ba yung biblical baptism? O ang biblical baptism ay immersion? Ganon, gagawa siya ng discussion, magdi-discuss siya, magpipreach siya. Ganon pala no. Yun ang word na ginamit dito, hindi life coaches. May nabasa ako about sa life coaches. Alam niyo yung mga life coach? Para daw yung buhay mo maging masaya,
Ito daw ginagawa ng mga life coaches. Sabi sa Google, life coaches share wisdom, strategies, and motivational insights to help people grow, overcome blocks, yung mga balakid, and achieve goals, offering fresh perspectives on personal growth, potential, and meaningful change through tools like goal setting, mindfulness, skill building, o ano-ano mga activities. Sabi rito, and supportive listening with common themes including self-love, embracing challenges, and designing your own life path. Paano mo mapapangunahan yung buhay mo at dadaling ka doon sa tamang landas? Mostly, ang ginagawa sa life coaches, it is you ang in charge. Pero sa preaching ng Word of God, alam niyo kung sino ang in charge sa buhay mo? Christ. God. Kaya dito, dinadala tayo ng Panginoon dito na kung ano yung iniisip ng Diyos doon sa isang bagay, yun din dapat yung isip naman ng isip natin. Yun dapat yung belief natin kung ano ang sinabi niya. Hindi tayo free to think on our own. Ulitin ko hindi kayo free para isipin nyo, paniwalaan nyo, yung gusto nyong paniwalaan. Walang ganon. Sa Christianity, we are bound to hear yung Word of God at pag narinig natin yung preaching yung paniwalaan natin, yung truth. Yung sinabi dun sa Bible. Alam nyo, minsan, ako, mga kapatid, nagpapasalamat ako sa Diyos. Kasi, isa to sa challenge talaga na yung pastor sa haba ng pag-aaral niya, tapos yun iilan tayo ngayon. Pero I'm happy na kahit paano, dumadami tayo, mabagal nga lang. Pero ang gusto ko, yung wala akong babaguhin. Wala na akong mai-offer mga kapatid na iba. Ito talaga, proclamation of the word. In the end of your life, ano ba kailangan nyo? Di ba yung word of God? Pag kayo nasa deathbed, pag kayo mamatay na, ano dapat ang nasa isip mo? Di ba yung mga pangako ng Diyos? Kapag yung tao na mamamatay na, hindi naman nakikinig ng word of God, ano ang hahawakan niya sa kamatayan niya? Wala! What we actually are doing, we are preparing ourselves sa eternity. Yun ang beauty ng preaching ng Word of God. Buhay ka pa, yung mind mo, pinupuno na ng mga bagay na makalangit. Yun ang biblical preaching. Hindi about doon sa mga strategy. Hindi about doon sa skills building na yan or whatever na ginagawa nila. Sabi nga ng Bible, rightly dividing the Word of God. Ang ibig sabihin ng rightly dividing the Word of God, to cut straight. Alam niyo ibig sabihin ng to cut straight? Ang idea, yung pastor daw dapat alam niya kung ano yung dapat niyang i-preach sa mga pagkakataon. Sa season natin ngayon, yung mga scenario, mga events, yung need ng church, siya ang nakakaalam kung ano yung i-preach niya. Okay, hindi lang ito particular doon sa dapat yung isang verse rightly divided. Hindi ganun ang ibig niyang sabihin lang. Okay? Hindi siya about doon na ano ba tawag dito sa English? Alam niyo sa English yung nilalagyan ng diagram? Kung nadaanan niyo yan, di ba sa sentence, Rodel is a boy, sabi niya gano'n. Rodel, subject, tapos is a boy, ay yung verb, tapos predicate, yung nilalagyan ng line, may guhit-guhit, na may, alam mo yan? Dinadissect yung verse, yung mga words. Hindi ganun lang ang ibig sabihin nito, ha? Yung rightly dividing, na parang alam mo yung subject, yung predicate, yung ganon. Hindi ganon. Ang idea dito na rightly dividing the word, parang ano yan, yung sa bahay, alam niya kung ano ang ihahain ngayon. Alam niya kung ano yung dapat ipakain sa church. Alam niya kung ano dapat ang ituro sa pagkakataong ito doon sa church. Diba? Kaya nga, it follows na sinabi, preach the word, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Diba? Sabi niya dito, yung admonition ni Paul kay Archippus, andaan mo realize mo na yung ministry, i-remind mo yung sarili mo na galing yan kay Lord. Mga kapatid, yung ministry natin galing to kay Lord. May kamay, yung life mo, ba't yan nandito? Nandun yung kamay ni God. Pangalawa, isipin natin, yung ministry daw, dapat daw, tuparin. Kasi nasabi niya, John 17, ingatan mong tuparin. Ayun, no? Yung last part, that thou fulfill it. Dapat daw yung ministry ay tuparin.
Ang idea ng tuparin dito, sabi niyang ganon. Ayan. Sabi niya, gawin completely, sabi niya ganon. And then may part dito na sinabi niya, thirdly, na, yung sinabing complete dito ay make full proof of your ministry. Pwede pa lang yun ang ibig sabihin. Pag sinabi niya, yung ministry, ingatan mo tuparin mo yan. Ibig sabihin, make full proof of your ministry. Ibig sabihin, ingatan mo. Pakaingatan mo yung ministry. Yung pag sinabing tuparin mo, ang idea, andun yung idea na gawin mo yung dapat mong gawin dyan sa ministry. Yun ang paraan ng pagtupad. Okay? And then, may binanggit dito, ang ganda ng word na to yan. Sabi, ingatan mo. Take heed. Teka lang. Kung isipin natin, ba't kailangan ingatan daw yung ministry? Ano bang meron sa ministry? Ano bang meron doon sa experience or situation ng isang pastor? May nabasa akong mga kapatid Alam nyo ba, yung ibig sabihin ng take heed, ang idea niyan ay i-pay attention mo daw. Tignan mo daw mabuti. Na in a negative way kasi bakit? Parang in a way, warning. Ingatan mo Bakit? Ano ba ang meron sa ministry? Merong mga dangers. Sa pag-aaral ko nito mga kapatid, may nabasa ako na usual daw na dangers ng mga pastor o ng ministry. May 5 daw. Unang-una daw na danger ng isang pastor, yung panganib na meron sa ministry is fame. Alam niyo yung fame? Yung kasikatan. Usually, mga pastor, gusto nila ng maraming tao. Bakit? Para sikat nga naman sila, di ba? Sabi sa nabasa ko, the temptation of fame subtly seduces as it takes on a different forms, often masked with righteous aims. Minsan may gusto siyang gawin. Di ba? Nagpo-post. Pwedeng ganun, no? Ng mga sermon, kasi gusto niya sumikat siya as a pastor. There's nothing wrong dun sa mag-share. Okay? The question is yung motive. No? Minsan nga, andun din yung danger natin. Sometimes we post, di ba? Pero what is our aim? Di ba? Kung ano kayo, content creator kayo, of course, ang gusto mo talaga, ma-engage yung channel mo, di ba? Kasi dun yung way para kumita ka. Kung yun yung gusto mong job. Pero but then again, we will always go back. Pero sa context ng ministry, napakahirap kapag pumasok yung pride doon sa heart ng pastor. Diba? Pangalawa, anong danger? Hindi lang fame. Mayroon din daw infidelity. Alam niyo infidelity? Sabihin yung ano yan hindi pagiging tapat or unfaithful. Yan yung danger. May mga nabasa ako minsan daw yung mga pastor mag-iingat daw kasi minsan sila daw yung target talaga ng kaaway. Okay? Gusto silang pabagsakin. Minsan ang ginagamit ay babae. Ilan na yung mga minister ang bumagsak dahil sa babae. Minsan ang mga ka-affair nila, secretary. Kasi yung mga malalaking churches usually may mga secretary yan Minsan 2 lang sila sa kwarto. Matitempt sila. Diba? Hindi tayo against dun sa pagkakaroon ng secretary, okay? It's just the way we do yung offices. Siguro yun yung work from home ka na lang. Diba? Tapos chat ka na lang ni pastor pag may gagawin. Diba? Pwede naman. Or, yung office mo, dun sa bahay mo, yung pastor. Yung secretary doon sa church. Pwedeng ganun, di ba? Para maiwa. Pwede naman, i-misis na lang yung secretary. Hindi, pero hindi naman natin iniisip na laging ganun yung mangyayari. Pero pwede natin gawin yan na sa simula pa lang, maiiwasan na natin kaagad. Sabi mo, wise na tayo. Hindi na natin kailangan gayahin pa yung iba para, di ba, matutulad tayo, di ba? Gawin natin ng maayos. Meron pa nga daw fighting Isa daw to sa mga danger sa ministry Paano fighting? Yung mga conflict sa church. Tapos minsan, kapag yung pastor yung magagalitin, may nabasa nga ako sabi doon, yung mga pastor daw, ang biblical requirement ay hindi bully, but gentle. Hindi daw pala away.
When a pastor has a combative spirit, he fails to exemplify the character of Christ. It also almost always spells the end of his ministry within that church or ends the effectiveness of his ministry. Kapag yung pastor daw mga galitin, minsan yung mga tao ayaw na mag-church. Kasi nang-aaway siya eh. No. Sana di ako ganyan, no? Yung pastor ko, di na pala away yun. Nag-uungit. Di ba? Nang-uungit ng mga bata, di ba? Nag-uungit sa mga bata. Ito yung mga danger, no? Sa ministry ng ministry. Kaya pag tinanong mo, sabi ni Paul kay Archippus, Archippus, ingatan mo yung ministry mo, ha? Bakit? Marami kang danger. Maraming panganib na mai-encounter ka. Pwedeng babae. Makakakumit ka ng infidelity. Yung pride sa heart mo, yung fame, baka mamaya gusto mong sumikat dyan. Gusto mo tatlo yung church para sikat ka. Yung ganun. Ano yan? Fans? Para ka may fans? Pangatlo, ingatan mo yung sarili mo, baka mamaya out of pride, tumataas na yung ano mo, lahat na pinagagalitan mo, akala mo boss ka dyan, di ba? Akala mo empleyado yung mga tao mo. Minsan ganun eh. May mga pastor, ang tingin sa mga kapatiran, empleyado. Di ba? Ang hirap naman ng ganun. I hope di ko gawin yung mga yan. Pangapat, ano daw danger ng pastor? Finances. Ano yung finances? Pera. Mahirap pag yung pastor may access dun sa pera. Yung pera natin, nandiyan naman eh. Maganda na, Sister Marisa, yung last time natin? Ikaw nagsulat? Ang nagtotal daw si Ma'am, 20 na daw. Nandun yan Yung sinasabi ko ritong access, minsan daw yung mga pastor, kasi sa Amerika may mga ganitong cases eh. Minsan daw yung pastor nag-decide na bumili ng ganito. Pero ang ending, embezzlement. Alam niyo yung embezzlement? Misappropriation. May mga binibili na hindi naman dapat yun gawin. Nami-mishandle yung pera. Kaya ako, bihira ako magsabi ng gagastusin dito eh. Kasi nag-aalala ako, baka ako. Nung inaaral ko nga ito, iniisip ko rin eh. May instances ba na embezzle ko? Yung misappropriate. Alam yung misappropriate? Yung dapat hindi naman gastusan, pero ginastusan natin. Kasi sinabi ko. Pwedeng magkamali tayo nun. Pwede ka kayong madala sa ganun. Pag ano. Kaya kami minsan nagbi-meeting tayo, di ba? Natanong ko sa inyo yung budget, ano ba yung bibilin din? Kasi may mga ministry kasi ganito eh. Minsan sasabihin ng pastor, mga kapatid, bumili tayo ng violin. Mag-start tayo ng violin ministry, sabi niya ganon. Pwede kayo mag-react. Kailangan ba natin yung pastor? Hindi, kumuha tayo ng teacher para turuan kayo. Hindi nga, kailangan ba natin? Hindi ba pwedeng mabubuhay tayo nito? Nang ito lang? O pwede naman natin gawin yung ministry na yun kung magkakaroon tayo ng violin kasi may marunong na rito. Kunwari si Cha, marunong na mag-violin. Gusto niyang turuan yung iba. Hindi ba pwedeng sila na lang ang gumastos mo ng sarili nila? Or magkaroon tayo ng subsidy? Or depende pa rin kung ano gusto ng church. Kung okay sa kanila, kung marami na tayong pera, hindi pastor, sagutin na natin. Marami na tayong pera sa church. Wala ring problema doon. Basta ang point, we all agree. Okay? And we think yung best dun sa situation natin. Okay? Walang one solution fits all. We base dun sa situation. And then lastly, fatigue. Alam yung danger daw ng pastor? Fatigue. Ano yung fatigue? Sobrang pagod. Pag nai-stress na yung pastor, sabi nga, yung leadership daw is a high-stress calling. Yung ministry ng pagpapastor tsaka yung pagiging teacher, halos parehas lang eh. Bakit? You're dealing with people. You're dealing with students. High stress daw yan. Kaya may mga pastor na nagko-quit kasi sobrang bigat na daw nung kanilang na-experience. Hindi ko alam. Pero tingin ko, ako, kung natanong na-stress ka ba, pastor? Hindi naman. Awayin niyo ako. Di ba? Para ma-stress ako. Pero wag naman, di ba? Kasi pag inaway niyo ako, magkakaaway na tayo, may stress talaga ako. Okay, mag-away-away kayo. Tingnan niyo, may stress ako. Ha? Hindi kasi yung mga ganun eh. Kasi we're talking dun sa yung fatigue. Talaga nakakapagod yun, di ba? Hindi ka pa nakakarating sa church, pagod ka na.
Pero let me end with few things mga kapatid. Let's just apply this. Yung alalahanin natin na yung church, it is your privilege, it is your duty na paalalahanan din yung pastor ninyo in a loving way. Okay? Pwede nyo akong paalalahanan. Personal, PM nyo na lang ako, ha? Pwede. Okay? Pag may concern kayo, ipipm nyo ako. Okay? Huwag nyo ang dadalhin dun sa chat group natin, ha? Pag para sa akin yung chat, ipm mo ko. Huwag mo akong dalhin dun sa chat group. Hindi tayo nagkukwentuhan dun, okay? Nakababasa ng iba. Kung may concern kayo sa akin directly o kahit sa iba, ipm nyo na lang, kapatid. May sabihin ako, Pastor, di palagit ko man keng ka, o pa naman. Diba? Pwede nyo i-encourage yung pastor, okay? Pwede nyo siyang pag-pray. Pastor, pinag-pray kita. O, di ba, encouragement. Pangalawa, yung mga ministers dapat maging humble daw dahil dun sa ministry na receive nila. Okay? At the same time, kung natanggap daw sila ng mga admonition from members, tanggapin daw nila. Minsan problema to eh. Bakit? May mga pastor na mayayabang eh. Paano mayayabang pastor? Pag in-encourage mo, nagagalit. Bakit? Huwag mo akong i-encourage, ha? Di ba? Kasi pastor ako eh. Di ba? Hindi pwedeng ganun. Ako, pag ako chinat niya, pastor, send ko sa yung verse na to. Matutuwa ako nun eh. Gawin nyo nga minsan, walang gumagawa nun. Di ba? May nagpo-post. Di ba? Pero I'm telling you, your responsibility as well toward me. You're not just here, mga kapatid. As I'm encouraging you, you are to encourage me as well. And thirdly, yung mga ministers daw, yung focus daw dapat nila talaga is yung faithful preaching ng Word of God and prayer. And lastly, yung mga ministers ay ingatan yung sarili nila sa mga dangers. Okay, pastor, pang pastor naman yan eh. Bakit? Hindi ba dapat, pwede to sa'yo, alam niyo kung bakit? Kung ikaw, dapat mo akong i-encourage. Yun ang sa'yo, lesson for tonight. It is your responsibility. Ngayon, pag ikaw in-encourage ko, ano dapat ang attitude mo? Dapat humble ka rin. Katulad ko, dapat pares tayo. Mutual yan. And then at the same time, kung ako, ang commitment ko ay faithful preaching ng Word of God. Ikaw din, ang commitment mo ay maging tapat doon sa aral na natanggap mo, i-share mo din faithfully. And then lastly, kung ang yung minister, kailangan niyang ingatan yung sarili niya na maging mayabang. Di ba? Ikaw din. Oh. Kung ikaw, meron kang hinahawakang pera na hindi mo naman pera, di ba dapat mag-ingat ka rin? Kasi finances yan eh. Kung yung pastor, hindi maganda na nagagalit siya, ikaw din, di ba? Hindi rin maganda. Yung nakikipag-away, ay, panganib pala yung pastor na danger pala na matempt siya, maging palaaway siya kasi pag yumabang, minsan palaaway na eh. Ay, ganun pala yung mga pastor, no? Hindi lang sa pastor yon, dapat sa'yo din, isipin mo rin. Dapat di rin ako maging mayabang, hindi ako maging palaaway na tao. Diba? Dapat ingatan ko rin yung sarili ko, yung katawan ko, maging pure ako. Kasi yung pastor daw, iwasan daw niya yung mga infidelity. Lalo na kung may asawa siya, maging faithful siya sa asawa niya. Diba? Ganon din kayo. Kayo, mga may asawa, maging faithful kayo sa asawa nyo. Yung mga binata, dalaga rito, maging faithful kayo sa Diyos. Na yung sarili nyo, iingatan nyo. Bibigay nyo lang kapag kayo nagsi-asawa na. Okay? Let's bow our heads and pray. Lord, thanks sa gabing ito. We give honor and glory and thanks sa inyo. Christ in my pray. Amen. Sige po, magana tayo.